Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. And praise God. Yung church natin, nakikita na talaga natin na lumalago. Sapagkat in spite of the empty seat, yes, we pray na nawa ay kagaya ng ating prayer kanina, na tayo ay makapag-share ng gospel and make disciple. But still, no, though marami pong mga nasa labas ngayon, doing promotion for our NDC, nagpapatuloy pa rin tayo. Ibig sabihin, talagang may mga tao na pumapalit. And we are praying na mag-continue yung process na to. Hindi yung pag nawala yung ilan, tigil muna tayo. Pero we are seeing, we are producing disciples and we really pray that more disciples for Christ ay ma-produce po natin. Last week, we talked about the baptism of the Lord Jesus Christ. Pastor Froy, nakita natin na talagang napaka-importante na yung event na yon sa Panginoong Jesucristo. And we as a servant, we need to follow. Baka gaya ni John the Baptist, na nakita niya yung sarili niya in front of the Lord Jesus Christ. And during that time, during the Lord's baptism, yun yung declaration na sinasabi ng Diyos Ama, na ito ang aking anak. And we see the beauty of the Trinity during those wonderful moment ng Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito, we will continue the narrative on Luke chapter 4, kung saan, okay, next slide po. And titignan po natin ang Luke chapter 4 verse 1 to 13, the tested son and our call to follow. Ito po yung ating title ng mensahe ngayong umaga, in which makikita po natin yung isang story na laging inuulit. No, makikita na po natin sa Matthew, sa Mark, konting-konti lang, pero dito rin sa Luke, medyo merong pagkadetalye yung pagkakakwento. Kaya atin pong tignan, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin. Luke chapter 4, verse 1 to 13. Sabi rito, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." The devil led him up on a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angel concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished all this tempting, he left him until
an opportune time. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful sa umagang ito na pinagkaloob sa amin. Salamat that we could have an opportunity to worship you and an opportunity once again to learn from you. Kaya Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang gagabay sa amin ngayong umaga as we ponder upon your word. Open our hearts and our mind so that we can see the beauty of your word. In Jesus' name we pray, amen and amen. Temptation. Yan. Ito yung isang tema na makikita po natin sa story nito. Kung tayo po ay nagbabasa ng narrative, kasi ito po ay isang kwento, isang tunay na kwento sa pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo, ito po ay nagbibigay po sa atin ng mga principle. Diba? Hindi po dapat nagayahin. Hindi po yung, kung ano yung kwento nun, gagayahin natin. Hindi po requirement na, si Jesus Christ nag-fast ng 40 days, kaya bilang Kristiyano, kinakailangan mag-fasting din tayo ng 40 days. Hindi po ganon pag nagbabasa po tayo ng narrative. Meron akong mga kilala na they did it, 40 days and 40 nights, they do fasting. Tinignan ko yung sarili ko, gagayahin ko ba? Tinignan ko yung katawan ko, sabi ko, parang hindi ka, hindi kaya. So, anyway, pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, especially the narrative, tignan po natin kung ano yung itinuturo dito. Hindi po yung dapat nating gayahin yung pangyayari na naganap. Sapagkat ito po ay isang story at yung story nito, makakakuha po tayo ng principle. So, temptation is the suggestion that urges believers to leave God's will for momentary comfort and pleasure. So bilang mga Kristiyano, ito po ay bilang isang tao, hindi Kristiyano, tayo po ay merong mga temptation. No? Ito po ay mga bagay na nagsasuggest sa atin. Naalala po ba natin yung mga pelikula noon na merong devil, merong angel, tapos magbubulong, ito yung gawin mo. Diba? Atin din bilang mga Christian, dumadaan din po tayo sa mga proseso araw-araw sa mga decisions making natin. Ano ba yung path na susundin ko? Ito yung sinasabi ng Biblia sa akin. Ito yung napag-aralan ko sa growth group. Pero merong ibang suggestion o mas mapapadali ka rito. No? Ito po yung paglalaban lagi sa buhay natin kung ano yung ating susundin. Unang prinsipyo dito, sabi rito, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness where for 40 days he was tempted. So una, makikita po natin na temptation that does not spare those who walk faithfully with God. Hindi po tayo exempted sa anumang temptation. Hindi porke na ikaw ay matured Christian, exempted ka na. Hindi porke na lagi kang nakikita sa church, para bang walang puwang ang temptation sa buhay mo. Yes, nakakatulong para tayo ay umiwas doon sa pagkakasala. Pero dito, makikita po natin na si Jesus Christ kagagaling lang doon sa tinatawag nating baptism. Kumbaga, it is one of the high moment on His life here on earth. Ba? At tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong mga high spiritual moments. Tama?
merong yung feel na feel natin na tayo ay napakalapit sa Panginoon. Sa mga panahon na tayo po ay lumalago sa ating buhay espiritual. Last year, nabasa na natin yung buong Bible. And we really feel na, meron akong naabot sa aking buhay Kristiyano. Meron akong nagle-level up yung aking buhay Kristiyano. So, when we are stepping into God's calling, may mga hamon sa atin ngayon na tayo ay gumawa ng disipulo. Ito yung mga spiritual high moments natin na, yes, Lord, ginugusto ko na sumunod sa iyo. Gusto kong, I am in on that making disciples. And we have just experienced God's blessing. Ito yung mga high moments natin. May mga pagkakataon na na-answer yung ating panalangin. May mga panalangin tayo matagal na talagang tinupad o talagang yes yung tugon ng Panginoon sa ating panalangin. Those were the spiritual high natin. Nararanasan natin ang mga bagay na ito. Ngunit, sabi ko nga, hindi po tayo exempted. Kahit po tayo ay sa tingin natin, nagmamature tayo sa ating buhay, pananampalataya, tayo po ay makakaranas ng temptation. Meron pa rin tayong flesh. Nandito pa rin tayo ay namumuhay sa mundong ito na ito yung umaagaw minsan ng ating attention. Even the Lord Jesus Christ, He was tempted. Nung tinempt ang Panginoong Kristo, hindi po ito para i-test lang siya, kundi para magbigay sa atin ng kaparaanan na yes, merong temptation but we can have victory over sin. So, pangalawa, God's words empowers believers to resist and defeat temptation. Napaka-importante na ang salita ng Diyos ang ginamit ng Panginoong Kristo upang kanyang malupig yung kaaway. Diba? Sabi rito, the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." Ang sinabi po ng Panginoong Kristo, yung kinote niya, ay dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Sabi niya, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So, maliwanag na yung temptation na to sa Panginoong Kristo. Sinasabi ni Satan sa kanya, if you are the Son of God, patunayan mo na ikaw nga yung anak ng Diyos. Sinasabi ni Satan sa kanya, kayang-kaya mong gawin yan. Kayang-kaya mong gawin kasi anak ka ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, hindi mo kinakailangang magtiis ng gutom. Ito, yung battle against the flesh. Imagine, 40 days na si Jesus Christ ay nagka-fasting. And during those 40 days, panay ang temptation sa kanya ni Satan. Nagawin mong tinapay. Kayang-kaya mo naman. At if we are looking at our Bible, makikita natin maraming bagay na ginawa ng Panginoong Kristo. Yung tubig, ginawa niyang alak. Yung ilang tinapay, napadami niya.
Kumbaga, alam ni Satanas yung kapangyarihan ng Panginoong Kristo and alam niya na kayang gawin ni Jesus Kristo. Ba? Kaya nga, yung unang temptation, the temptation to seek earthly satisfaction. So bilang anak ng Diyos, dapat yung sarili mo yung sinusunod mo. Hindi mo dapat nararanasan yung paghihirap na ganyan. Kitang-kita ko, no? Gutom na gutom ka na. And Jesus Christ is 100% man and 100% God. And He really feel the hunger. Diba? Siguro tayo hindi lang kumain ng isang araw o diba nagkikrave na agad tayo? Pag tayo nga ginutom sa gabi, tatawag pa tayo sa Food Panda o papagrab ka kasi nagkikrave ka. How much more? Diba? Na talagang sinasabi ni Satan, i-fulfill mo yung physical need mo. Diba? One of our struggle is to fulfill kung ano yung gusto natin. Kung unahin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung mga material na bagay kesa sarili mo. Unahin mo yung sarili mo kesa sa Diyos. Yan yung una na temptation ng Panginoong Kristo. And ganun din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano na tayo ay merong paglalaban doon sa ating flesh. Ba? The sin of self-entitlement. Ba? Gamitin mo yung position mo. Total, anak ka ng Diyos, gamitin mo yung position mo para masatisfy yung iyong physical na pangangailangan. Diba ganun din tayo? The temptation of self-entitlement. Na meron kang posisyon at gamitin mo yung position mo para masatisfy ka. May kapangyarihan ka. Pwede mong gawin yan. Pwede kang mandaya. No? Wala makakakita. Total naman, inilagay ka sa position na yan, kaya gawin mo yung gusto mo para masatisfy yung pangangailangan mo. Ganon din tayo. Whatever title that we have, it's so very tempting for us na magamit sa maling kaparaanan, whatever position na meron tayo. Yun nga lang yun nga lang bata, pag binigyan mo ng posisyon, so isulat mo yung may ingay. Di ba? Susulat niya yung mga kaaway niya. Gagamitin niya yung position niya. Ba? Yung nga lang tagapaglista ka ng ayuda, susulat mo agad yung mga kamag-anak mo. Di ba? Temptation of self-reliance. No, sinasabi ni Satan kay Jesus Christ na kayang-kaya mong gawin yan. You don't need God. You don't need the Father. Kaya mo yan, may kapangyarihan ka. Ba? Self-reliance. Ba? Ito yung isang bagay na kaya kong gawin yan. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. No? Ako yung pinaka-importante, ako yung may alam niyan, kaya hindi ko kailangan ang Diyos. Self-reliant o self-centeredness. Yung laging nakatuon, nakapokus sa'yo ang lahat ng bagay. Kanina lang, dun sa aming devotion dun kanina, our pastor reminded us na it's not about you, it's about Christ. No, ano man yung ginagawa mo, hindi ikaw dapat yung
Hindi ikaw yun. Even in our spiritual maturity, it's not about us. Hindi natin kaya na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos dahil magaling tayo. Dahil kaya natin. Dahil masyado tayong spiritual, it's all about the Lord Jesus Christ and the grace of God na naranasan natin. Dito, ito yung temptation. No? The temptation na talagang mauna ka. No? Yung earthly yung mga bagay na makapagpapasaya sa buhay mo. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Man shall not live on bread alone. Pangalawang temptation, sabi rito, the devil led him to a high place and showed him in an instant the kingdom of the world. And he said to him, I will give you all the authority and splendor. It has been given to me, and I can give to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So yung pangalawang temptation dito, ito yung sinabi ni Jesus Christ mula sa Deuteronomy. Fear only the Lord your God, you shall worship Him. Yung pangalawang temptation, the temptation to bypass God's process. Ba? Satan offered a shortcut to glory without the cross. Ano ba yung mission ng Panginoong Kristo? Siya ay ibinigay sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Pumunta siya rito, yes, he did many miracles, pero more than that, He came to save the lost. His mission ay para siya ay mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang pagkakatubo sa atin, He was glorified. Ano yung sinasabi ni Satan dito? You don't need to go through that process. Kinakailangan, pwede ka namang mag-glorify. Ibibigay ko sa iyo yung lahat ng mga pagpupuri. Maaari yung pero bakit ka pa kailangan maghirap? Bakit kinakailangan pa na maging magkatawang tao ka, maranasan yung pagiging tao, maranasan yung paghihirap, para ikaw ay mag-glorify. No? Para ikaw itaas. So, ito yung sinasabi, ito yung pangalawang temptation. Na hindi mo na kailangang maghirap doon sa krus. Just imagine, the temptation to bypass the process of God. The world offers shortcuts to greatness, but God leads us through submission before elevation. Ang mundo, ino-offer lagi niya yung shortcut. Marami tayong mga pagkakataon na mas mabuti pa, dadaanan tayo sa picture para mas madali. Mas madali yung mag-cheat ka na lang. Kesa naman magpapakahirap ka sa pag-aaral mo. Mas madaling itong proseso na ito. Kesa dadaan ka sa tamang proseso na maghihirap ka, mas madali. Mas madali kang yumaman kung dadayain mo lang to. So, ito yung ino-offer lagi ng mundo sa atin. Yung madaling kaparaanan. Pero, ang nais ng Diyos, bago tayo niya itaas, mag-submit tayo doon sa Kanya.
we should humble ourselves before the Lord and submit to His will. Ba? Dumaan tayo doon sa pinagagawa ng Diyos doon sa atin. And right now, napakadali, no? Sa internet, titingin ka lang ng mga bagay na alam mo, eto na yung, di ba, yung ino-offer ngayon na, pag hindi mo alam yung kasagutan, AI mo lang yan. Pwede mo nang isubmit. Di ba? So, pinapadali yung mga proseso. Kaya, ano yung nangyayari? Ba? Nagsasubmit, hindi mo alam yung kanyang sasabihin, hindi niya alam i-depensa. So, ito yung isang temptation na bilang mga Kristiyano o bilang mga disciple ng Panginoong Kristo, napapagdaanan din po natin. Na ang mundo, ino-operan tayo ng mga bagay na magko-compromise tayo kung ano yung ginagawa ng iba. Because everybody is doing it, mas madali ito. Kaya ito na rin yung gagawin mo. Pero bilang disipulo, bilang tagasunod ng Panginoong Kristo, dumaan po tayo sa legal na kaparaanan. Dumaan tayo sa tamang proseso. Dumaan tayo doon sa proseso na alam po natin na ito ay kalooban ng Diyos doon sa atin. Pangatlo, the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angel concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Imagine, no? Si Satan gumamit din ng scripture. Gumamit din po siya ng salita ng Diyos. Ito po, sa ulo ni Satan. Psalm 91, verse 10 to 11. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. Yung sinabi ng Panginoong Kristo diyan ay sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. You shall not put the Lord your God to the test as you tested Him at Masa. So, yung sinasabi, balik tayo. Yung sinasabi dito ni Satan sa Panginoong Kristo, it is nakasulat sa Psalm chapter 91. At makikita po natin, talagang ito yung pangako. Pero, yung pangako na yon ay hindi para maging careless ka. Yung pangako ng proteksyon ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat sumusunod doon sa Kanya, nandun yung proteksyon ng Diyos doon sa atin. Pero hindi po ito nangangahulugan na susubukin mo ang Diyos kung talaga ipoprotect ka niya. Ito po ay pangako upang pagtiwalaan natin ang Diyos na siya yung magbibigay ng proteksyon, hindi para testingin ang Diyos na siyang magbibigay ng protection. So, yes, nasa Bible, pero mali yung aplikasyon na sinasabi ni Satan sa Panginoong Kristo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, nasusulat din, huwag mong tetestingin o huwag mong susubukin ang Diyos. The temptation to pursue popularity. Sinasabi ni Jesus Christ, sinasabi ni Satan sa kanya, dapat ganito yung gawin mo. Magpapatihulog ka, at sasaluhin ka naman ng mga angel. Diba? So, ang sinasabi rito, pag nagpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga angel, yung mga tao makikita ka.
He was in the pinnacle of the temple. Mataas yun. Para sikat ka. Para ikaw ay makita ng mga tao, para manampalataya sila sa iyo. Para madali na sila ay maniwala na ikaw yung anak ng Diyos. Kinakailangan may makitang miracle sa iyo. Makita na talagang pinuprotektahan ka ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, do not push the Lord your God to test. The temptation to pursue popularity. So, many times na doon sa Bible, sinasabi ni Jesus Christ, yung mga Jews, they are looking for a sign. They are looking for something visible na mapagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Pero marami pa rin ginawang himala si Jesus Christ, pero hindi pa rin sila naniwala. So, sensationalism is always appealing. Kung makikita talaga natin, mayroong mga ginagawang kakaiba, himala, nagpapabuhay ng patay, nagpapagaling ng ganito. Diba? Usually, maraming mga tao yung lumalapit because of the physical need. Na pupunta sila rito para gumaling sila. Kaya makikita po natin, sometimes yung pagpipreach ng gospel, masyadong sinesensationalize. Lumapit kayo rito. Yung taong ito, kinalugdan ng Diyos, siya ay nagpapagaling, kaya pumunta kayo dito sa lugar na to para pagalingin yung mga lumpo. Pero, sad to say, yes, God heals. Naniniwala po ako. Pero yung gagamitin mo, yung pangalan ng Diyos at ibinabandera mo na ikaw ay tinawag ng Diyos para magpalayas ng demonyo, magpagaling, hindi po yon yung kagustuhan ng Panginoon. Ang gusto niya, maunawaan ng tao yung tunay na ebanghelyo. Na ang tao ay mananampalataya without something to see. True faith does not depend on visible evidence. Kung tayo po ay taos-puso na nananampalataya sa Panginoong Kristo, aaminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. If He is God, you will see yourself that you are a sinner that need the Lord and Savior. Hindi ka mananampalataya dahil gumaling ka lang dun sa sakit mo. Yes, maaaring gamitin ng Panginoon yun, pero hindi po yun yung basihan ng ating pananampalataya. Maaaring gamitin ng Diyos yun, pero gumaling ka nga sa sakit mo, pero still, your faith is, paano kung hindi ka gumaling? Mananampalataya ka ba sa Diyos? Tatanggapin mo ba siya sa puso mo bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay? True faith does not depend on the visible evidence. And a lot of people want to sensationalize the gospel. Nung ako po ay nasa evangelism ministry, may nagsabi sa akin yan. May nagsuggest sa akin na, Pastor Boy, dapat meron kayong healing dyan para maraming tao yung lumapit. Maraming tao ang pumunta sa mga crusade nyo. Crusade pa yung tawag dati. Sabi ko, ang calling ng Panginoon sa amin ay i-preach ang gospel. I-preach ang gospel. And many people really blessed
with that ministry. One time, nandun po kami sa BCBC, nagpo-promote, at nakita ko po doon yung taga-Kalatagan. Sabi niya, Pastor Boy, ba't nandito ka? At yun po yung bunga nung aming ministry. No, walang sensation, walang sensational experiences. We just preach the true and whole gospel to them. And right now, meron na silang church doon sa Bukal, Kalatagan. The first evangelistic meeting that na ako po yung nag-preach. So praise God for that. So it's not about the sensationalism. Yes, I believe God heals. God can do miracles today. Pero miracles will not save us. Ang tanging makakapagligtas lang sa atin ay ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Kristo na siya'y namatay para sa iyong kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay na magmuli. At kung pananampalatayanan natin yon ng taos puso, tayo ay maliligtas. Yung pagpapagaling niya, yung mga himala na ating naranasan, ito po ay pagpapala na lang ng Panginoong Kristo. Pero dito, sinasabi ni Satan, dapat maging sikat ka. Faith rests on God's promise, not on proof. Ang pananampalataya ay nakabase kung ano yung pinangako ng Diyos sa atin doon sa Biblia. The Bible is full of promises of God na pwede po nating panampalatayanan. And one of that, yung kinote ni Satan, na yung protection ng Panginoon nasa iyo. Pero hindi iyon para maging careless tayo. O sige, magpabangga ka dyan. Sige, magpatuklaw ka ng ahas, pero ikaw ay, kasi po protectionan ka naman. Hindi ganun. Ang sinasabi ni Jesus Christ, huwag mong i-test si God kung siya ay totoo. Siya ay totoo. Ang kinakailangan lamang, panampalatayanan mo yung totoong Diyos. The temptation to seek attention. Diba? Yun yung sinasabi ni Satan kay Jesus Christ. Na dapat maging makilala ka. Maging popular ka. Pag tumalong ka dyan, nakita ng mga tao, sinalo ka ng mga anghel, ibang klase yun. So, bilang mga Kristiyano, we also have that attention-seeking temptation. By displaying our spirituality for attention instead of true devotion. Minsan, ganun tayo, na pinapakita talaga natin, ako'y banal. Para makita, pag nandito si pastor, tataas yung kamay ko. Pag nag-worship, tataas yung kamay. Pero may nakikita ko, nag-worship. Nag-worship, kasang kamay, pero may nag-text. Ganun. So, sometimes, nagiging show off yung ating spirituality. I'm not saying na wag na tayong tumaas ng kamay, wag natin ipakita yung expression natin, but be careful on the motive why you are doing such thing. Ipinapakita mo ba yon dahil nilid ka ng Panginoon o dahil nakikita mo lang to sa iba at ginagaya mo yung iba? Mukha silang spiritual, kinakailangan. Minsan, we try to compare ourselves na, mas feel ko yung Holy Spirit doon. Kasi yung kantahan nila, it's not about your feeling. It's not about na naramdaman ko na kumikilos ang Panginoon doon. Dahil
Nag-iiyakan sila, nagtataasan sila ng kamay. It's not about that. It is your personal working of the Holy Spirit within you. Kaya tayo ay nakikilala natin siya sa buhay natin. Preparing for people instead of living sincerely before God or seeking recognition rather than remaining faithful in secret. Diba? Yung buhay Kristiyano, hindi po ito dapat ipinapakita lang. Yung buhay Kristiyano, mamaya, paglabas natin, meron ng mga temptation diyan. At nandyan po yung, even here, di ba? May mga temptation, ano ba yung unahin ko? Pero, yung tunay na buhay Kristiyano, nakikita ng Diyos that even without someone na tumitingin sa atin, tayo po ay patuloy na lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban. It is written, laging binanggit ng Panginoong Kristo yon. Jesus did not argue or negotiate or compromise. He stood firmly on God's word. Ba? Yun lamang yung kanyang ginawa, yung kanyang pagdepensa. Our Lord's example show us that the Word of God is our best defense and offense against Satan's schemes. Di ba? So, ang salita ng Diyos, sabi nga sa Psalm 119 verse 11, ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Marami pong temptation, maraming susubok doon sa ating pananampalataya. Ngunit, dapat tayo tumayo doon sa salita ng Diyos. It's not about our feeling, but on the Word of God. Last verse, sabi rito, when the devil had finished all this tempting, he left until an opportune time. Pangatlo po na prinsipyo, overcoming temptation is a continuous process. Ito po ay nagpapatuloy. Araw-araw, maya't maya, dapat po tayo ay nagtatagumpay sa mga temptation na ating pong kinakaharap. The devil left, but he did not quit. Nakita natin na umalis ang devil, but hindi siya titigil. Hindi po siya nag-stop. He did not quit. Tandaan po natin niya, alis lang siya, pero hindi siya nag-quit. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:12, therefore, let anyone who thinks that he stand, take heed, lest he fall. Hindi porke napagtagumpayan mo na yung isang temptation, o malakas ka na, kaya mo na to, nagyayabang ka na. No? Sabi ron, pag yun yung nasa isip natin, baka tayo ay tumumba. Victory today does not mean the absence of future battles, but it assures us that God's power is sufficient every time. Yes, yung pagtatagumpay mo sa temptation ngayon, praise God kung nagawa natin yon. At yun yung nagiging inspiration natin. Na tayo, sa mga susunod na challenges o struggle sa buhay natin, tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Pero wag po tayong magmalaki kung tayo ay nagtagumpay na. Araw-araw yung mga challenges natin. Araw-araw i-challenge ang ating pagsunod sa Diyos. Araw-araw i-challenge yung pagiging disipulo mo. At maya't maya, merong bagong kaparaanan ang kaaway natin para tayo ay atakihin. Kaya dapat tayo ay empowered by the Word of God. Sabi nga sa James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil,
and he will flee from you. Kung alam mo na mahina ka na dyan, huwag ka nang pumunta dyan. Resist the devil and the devil will flee from you. Huwag na nating intayin pa. Kung alam mong mahina ka sa isang bagay na alam naman natin yung ating mga weaknesses. Kung alam mo na magkakasala ka sa lugar na yan, huwag ka nang pumunta dyan. Yun po yung sinasabing resist the devil. Hindi po totoo yung kanta ni Imelda Papin, "O tukso, layuan mo ako." Ikaw po yung lalayo doon sa... Ewan ko, kilala pa nila si Imelda Papin. Sabi ron, "O tukso, layuan mo ako." Pero hindi mo na dapat, no? Hindi natin aantayin na ang tukso yung lumayo sa atin. Satan is always there going to challenge us. But we need the Holy Spirit, we need the Word of God. We need to resist the devil. Hebrews 4:15. We do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Jesus shows an example for us. Napagtagumpayan po niya yung mga temptation na yon. At yung mga temptation na yon, it is the same struggle na ating pong nararanasan sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. Pero, pinakita ng Panginoong Kristo ang kanyang pagtatagumpay. At tayo ay meron ng inspirasyon at meron na tayong dapat na gayahin na pwede nating tularan ang Panginoong Kristo. How we resist. At sabi nga rito, alam ni Kristo yung pinagdadaanan natin. At kaya pala nating magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. God wants a victorious Christian. No? Tayo ay disipulo na nagtatagumpay. The tested son show us the way. He faced testing without fear. He defeated temptation with truth. He guarded his mission with obedience. Ito yung nakita po natin sa Panginoong Kristo. At we are called to follow Him. Kung tayo po ay dumaranas ng mga temptation, may mga struggle po tayo, remember who you are in Christ. Ikaw ay anak ng Diyos. Hold on to God's Word. Nakita po natin, si Jesus Christ, ginamit niya ang salita ng Diyos. Gamitin po natin ang salita ng Diyos. Tayo ay tumayo o mag-i-claim natin yung kanyang mga promises sa buhay natin. Hold on to God's Word. Kamusta na po yung oras na inilalagay natin sa pagbabasa ng kanyang salita? Sana mas marami pang oras yung i-google natin sa pagbabasa, pagbulay-bulay, pagsasaulo ng kanyang salita. And resist the devil. Resist the devil. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful sapagkat alam po namin ang Panginoong Kristo ay nararamdaman yung mga struggles namin. Napagdaanan niya to, ngunit kanya pitong napagtagumpayan. Lord, help us to be a victorious Christian, to be a victorious disciples, Panginoon. Marami pong challenge sa aming pananampalataya. Trials, temptations. Lord, ito po yung mga bagay na kinakaharap po namin sa aming pagsunod sa iyo. Ngunit salamat sapagkat ang Panginoong Kristo yung nagbigay po sa amin ng halimbawa kung paano pagtagumpayan ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na humawak lagi, manampalataya sa iyo, at patuloy na kumapit
sa iyong salita upang mapagtagumpayan po namin anuman yung mga hamon sa aming pananampalataya. Help us not to commit sin, Panginoon. When temptation comes, remind us to resist the devil. Remind us to remember who we are in Christ, and remind us once again that we should hold on to your word, Panginoon. Salamat, Ama, purihin ka. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.